Yes, for the beginning, hindi importante kung saan natin nalagay yung electrons natin, pero para lang sa atin na na mas organize yung pag-distribute natin ng ng electrons. Dinivide ko to sa apat na so in quarts, no? So for example, dito dalawa, tapos dito dalawa, dalawa dito, dalawa dito, dalawa dito. So pag hinati mo yan sa in quarts, no? So this will be first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, no? So dinistribute ko lang siya ng maayos. So for the beginning, it's really not important kung saan natin ilalagay yung electrons natin dyan, as long meron ditong sabihin natin dito sa gagawin natin sa natrium. We have sa first shell meron tayong dalawa. This is for the first shell, no? First, second, and third shell, no? So ito yung first, second, and third. And dito gagawin natin ulit sa oxygen. So the first shell, ito yung first, again, second shell, no? So first shell, ilan meron? Dalawa. So we can start anywhere, no? So E minus, ito proton lang ibig sabihin ito, P plus, no? Proton, and neutron din na sa loob niyan. So we have sa first shell meron tayong dalawa, second shell meron tayong 6. So dalawa dito, so minus din dyan, no? So, and wait a minute. So, distribute natin, no, na maayos. So, dito din E minus. And dito, pwede natin distribute yan ng ganyan. Kaya ko ginawa to kasi mamaya ibaband natin to sa hydrogen to create water, no? Theoretically. So, andito rin ginawa ko rin dito sa sa chlorine is ito ulit yung first, second, third, no? So sa first meron tayong dalawa. Sa second meron tayong 8. 2, 4, 6, 8. Sa third meron tayong 7. Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. First shell, second shell, and the third shell. So we will try to make now natrium or sodium chloride. No, kopyahin natin dito, kopyahin natin to. Wait a minute. So paano ba na i-create ang isang sodium chloride? So ganito. So copy, and then paste natin dito. So paste. So nakikita natin dito itong 7, no? 7 siya, 7 electrons na nandito sa outer shell niya. According to Bohr, yung maximum nito, yung first model niya is to have 8 electrons. 8 electrons. Yung per shell niya, lahat ng tinatawag nito valence electron, the outermost shell, wants to have 8 electrons in total, able to gain na maging maging noble gas, no, para hindi na sila reactive, no? Hindi na sila ayaw na nila mag-react kasi puno na yung outer shell nila, so they are not highly reactive kaysa dun sa konti lang yun nasa labas nito. Kung may 1 o kaya 2, malakas yung niyan, yung posibilidad na magkaroon ng reaction. So if you have a noble gas, pag puno na dito, no, is hindi na masyado mag-react yung atom na yan. So how do we do this? So we add etong electron nito
mapupunta dito sa ano, sa magbabond siya kasama nito. So they will share. No, they will share. So may iikot dito na ano, parang iikot dito na 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 yung electron niya. So mangyari niyan, ito papahiramin niya ito, tapos ito papahiramin niya sa kanya, no? Magkakaroon ng bond. So they have all in all two total nitong itong chlorine nito is to have 8 electrons, no? So he will have this element will have 8 electrons dito. Kasi hihiramin niya to. Tapos pwede niya yung pahiramin doon kasi gumagalaw yung electron, di ba? So palipat-lipat yung electron pag ganun. So silang dalawa kakaroon sila ng tinatawag na bond. No, yung bond niya. So yung natrium is first. So ilan natrium ang kasya dito? Is 1. 1 natrium. And 1 lang yung pwede niyang ibigay na electron, pahiramin na electron. So isa lang yung pwede niyang mapunta ron. Isa lang pwede mapahiram niya. So actually ito yung electron yan. Ito. Tatanggalin natin to. So magkakaroon ng bond dyan. They call this an ionic bond. Bakit ionic bond to? Kasi itong isa is natrium, is a metal. So makikita natin doon, is a metal siya, no? Sa first ano siya, sa first group, and bonding with a non-metal. So, pag yung metal and non-metal are having a bond, ang tawag doon ay ionic bond. So, magkakaroon na dito, pag susulatin to sa ano, is natrium chloride. Natrium chloride, yung asin. No? So, pag i-drawing to, is, ito yung ano, Cl. Wait a minute.